Ulte and umyon. Pareho pong grammar yan and pareho sila na pwedeng idugtong kay verb or adjective. So, si ulte, again, you use that to express moment when something happens. So, ang stress is yung time. Si umyon naman, ginagamit mo siya to express condition. Ibig sabihin, mangyayari lang yung second part ng statement mo kung nangyari yung first part. Ibig sabihin, mangyayari lang yung second part ng statement mo kapag nangyari yung first part. So, sa English, yung ulte is when, sa Tagalog naman is kapag, yung umyon sa English is if, sa Tagalog is kung. So, ano ngayon ang cause ng confusion? If napansin nyo kanina, naulit yung sinabi ko nung in-explain ko yung umyon. So, yung una kong ginamit doon is kung, tapos yung naulit ginamit ko is kapag. So, that time, pareho nating naintindihan kung ano yung ibig sabihin, no? Whether kapag or kung yung sinabi, sa atin, iisa ang ibig sabihin. Sa atin kasing mga Filipino or gumagamit ng Tagalog, okay sa atin yung overlaps. So, paanong overlaps? Katulad ng example kanina. So, dapat magkaibang salita si kapag at saka si kung. Pero sa atin, nangyayari, ginagamit natin yung dalawang magkaibang salita na yan interchangeably na iisa lang yung ibig sabihin nung statement at the end. Another example, sasabihin ko, kapag umulan, cancel tayo. 비가 올 때 취소하자. Or, kung umulan, cancel tayo. 비가 오면 취소하자. Okay, so pareho no, kapag kung, iisa lang yung naging ibig sabihin sa atin. Pero dahil condition yung sinasabi natin, dapat talaga ang gagamitin natin doon is yung kung, yung umyon. So ayun yung sa tingin kong nagiging cause ng confusion pagdating dito sa dalawang magkaibang grammar na to. So let's not be confused. Again, for ulte, moment when something happens. So kapag sa Tagalog, umyon, if may condition, kung sa Tagalog.